Okay guys, good day. Ang video natin ngayon today is how to put your AirPo on GoCloud firmware. Okay? Okay, paano mag-flash? Okay? So, dapat nakamod na yung inyong AirPo. Okay? Naka-install na kayo ng Breedweb. Kung hindi nyo pa alam kung paano mag-mod, nasa YouTube ko lang, hanapin ninyo, okay? Hanapin nyo lang yung AirPo Tooth, okay? Sa aking channel, okay? Nandito, alright? Eto, ayan na po, hanapin nyo po yan. AirPo ARW410 Tutorial Modification, okay? After nyo pong mamodify yan, meron na po siyang Breedweb. So, ang file pong gagamitin natin ay ito. Full na po yan. Isang flashan na lang. At pagiging GoCloud na ang inyong AirPo. Okay. Gawin natin na. So, ayan na. So, gawin nyo to. Pasok kayo. Paano ba pumasok sa Breedweb? So, ang procedure ng pagpasok ng papunta ng Breedweb, kung modified na ang inyong AirPo, wait, sorry, modified na, ito lang, paano pumasok sa Breedweb, okay? I-turn off ninyo ang AirPo, may switch naman yan, turn off nyo, then pindutin niyo, sundutin nyo yung reset button, hold nyo lang, huwag nyo tatanggalin sa pagkakapindot sa reset button. Tapos sabay pindutin na ang switch, i-on na ang AirPo habang naka-hold, hindi nyo tatanggalin yan. Tapos magbilang kayo ng 10 seconds bago ninyo bitawan ang reset button. If naka 10 seconds na, okay, ang mangyayari dyan is open na nyo yung browser at type nyo ang 192.168.1.1 at pasok ka na sa Breedweb gaya nito. Alright? Yan. Fresh mo na sa Breedweb ka na. Ngayon, kung nandito na tayo sa Breedweb, atin na ngayon ipa-flash ito. Okay? Ito ang ating full dump, full ROM. Okay? Na GoCloud. Okay? So, let's go to the second one. Ito. Yan. Tapos makikita nyo may tatlong choose file dyan. Bootloader, the firmware, and the EEPROM. Pero hindi ito ang gagamitin natin. Kasi full ROM, full dump ang pa-flash natin. Dito per block. Okay? Per block. Kung firmware lang, firmware lang. Kung yung U-boot, yung bootloader natin, bootloader lang. Or yung EEPROM. Okay? Pero buo na kasama na lahat yan. So, dito tayo sa pangalawa. Alright? Wag dito. Dito. Click natin to. Yan. So, makita natin as one lang siya. Choose file. Okay? So, uncheck natin itong EEPROM. Uncheck natin yung bootloader. At i-check natin to. Ibig sabihin nito, after flash, mag-restart. Check natin. Okay? Then, choose natin na yung file. GoCloud. Okay, ito. And open. And then press this little button here. Wait natin. Yan, makita ninyo full 16 MB yan. Okay? Yung flash ROM niya. Okay? Yung ROM natin is 16 MB lang si AirPo. So, buo yan. So, click na natin ito to proceed. Flashing. Click natin. Okay? So, makita natin. Tayo natin mag 100%. Okay, makikita natin dito, magre-restart ito.
doon naman pala sa mga naka-mod na ng mga AirPo, kailangan ninyong mag-static, okay? Mag-static kayo rito or kahit hindi na. Alright. Kung hindi kayo makapasok sa Breedwell, mag-static kayo. After yung gawin yung reset. Okay. Tayo lang natin. Makikita nyo dito, madi-disconnect, then magko-connect ulit. Right. So, ayan. Bali, connect nyo lang sa LAN. Kahit anong LAN dyan, 1 or 2. Ayan. Tapos na. Rebooting na. Wala na. Network, cable at plug. So, hintayin natin na makakuha tayo ng IP na 1.1 details. Ganyan. No? Hindi pa kompleto. Wala pa yung right. Ayan, nag-disconnect pa. Hindi pa siya stable connection. Hindi pa stable ang connection niya. So, click. Ayan, nag-disconnect ulit. Connect. Ayan, wait lang natin. Details. Tapa. Wait pa natin yun. Konti. Identifying. Alright. Check ulit natin. Ayun, kompleto na yung tatlo. Gateway, server, tsaka DNS. Okay, so click na natin. So, ang kanyang default IP ng GoCloud is 1.1. Enter natin. Yun. Sok na tayo. Let us see the Wi-Fi kung may GoCloud na. Ayun, may GoCloud na siya. Right. Pasok na tayo sa GoCloud. Create na kayo ng inyong admin. Password. Okay, admin 123 lang. Set up na natin. O, ayan. Next. Okay, then next mo lang. Next mo lang. Next mo lang. Okay, next mo lang. Yung blue. Ayan. Pasukin muna natin siya. So, natin set ang English. Ayan. Wait lang natin. Maganda kasi ang GoCloud firmware kung magbibilan kayo. Alright. Legendary firmware na to sa piso Wi-Fi. So, paano mag-English? Ito. Ito yung globe. Ayan, English. Ayan, magiging English na siya. Alright. Ayan, wala pang connected na internet. So, nandito tayo, nakakabit sa LAN 1. So, itong ating LAN 1, itong LAN 2, wala tayong 3 and 4. So, ito lang ang iilaw kasi dalawa lang ang port LAN ni AirPo at ito ang ating 1 port. Okay? So, ikabit ko lang yung 1 port. Okay? Ikabit ko na. Hintay lang natin milaw. Green itong 1 port. Ayan, nag-green na. Okay. So, nasa LAN 1 tayo. So, ayun. Internet na tayo. So, re-enter lang natin. Password. Okay. Ayan. Connected na tayo. Okay. So, yan, may bento tayo. Gusto natin mag-VLAN. So, paano ba mag-setup ng VLAN? First thing to do, punta tayo sa ating network settings. Punta tayo sa LAN config. Punta tayo yan, LAN config. Baguhin muna natin ang ating IP address. Okay, gawin natin 25. After that, submit mo lang. Hintay lang natin mabago ang IP. Okay, bukas na tayo rito para abang na.
25.1. Yan ang ginawa natin. Natin. Pag nag-load na siya, ibig sabihin success. Success na ang ating palit ng IP address. Okay, so ito wala na. Close na natin yun. So, success na tayo sa ating network. LAN configuration natin. IP is 25.1. Okay. After that, punta tayo sa switch. Okay. So, makita natin yung switch natin. Ito, port 1, port 2, LAN 1, LAN 2, and ang ating 1. So, hindi na natin gagalawin itong 1. Okay. Itong 3 and 4, wala naman yan, kaya i-off natin. So, click natin ang edit. Okay. So, itong LAN 3, off na natin to. Off na natin ng 4 kasi wala naman ito. So, add tayo ngayon ng VLAN. Okay, create. Ayan. So, nakita natin 6 yan. Gawin natin, kunyari, VLAN 22. Ayan. Okay. So, saan natin itatags kung port 1 ba o port 2 para sa inyong RPI PC o VLAN. So, ang 1 port is katabi ng LAN 2. So, sa LAN 2 tayo magtatag ng ating, ito natin ilalagay yung Pi board natin or PC, mini PC or Raspberry. Okay. Then, dito sa port 1, i-off natin yan sa VLAN 1 kasi yung VLAN 1, yan po ang ating LAN. So, ito, yan tag natin para masupplyan siya ng internet. Tag to 22. So, gawin natin sa 22 dito sa LAN 1 natin is ang tag natin para maging AP siya ni VLAN 22. Okay. So, yan na ang setup natin. So, submit. Okay. Tayo lang natin, updating. So, ang aking is nasa LAN 1. So, ililipat ko sa LAN 2, okay? Connection ko. Yan. Done. Okay. Ilipat ko sa LAN 2 kasi nasa LAN 1 kasi naka-AP mode na yung LAN 1 eh. So, ilipat ko sa LAN 2 para ma-access ko itong GoCloud. So, after that, punta na tayo sa ating network LAN config sa VLAN. Okay. Create tayo ng VLAN. Okay. Lalagay lang tayo ng VLAN ID na ginawa natin, 22. Okay. IP address 10.10.0.0.4321. Kahit anong 10.0.0. Gawin natin 4. Yan. So, ang ating binding interface niya, nakatag is LAN 2. Okay? So, click natin yung LAN 2. Then, submit. Okay? Dapat pala, ito lang pala ang ginawa natin una. So, ayan na siya. Dapat dito na lang tayo nag-VLAN pala. So, pagdating sa switch, magiging dalawa pala yung auto kasi siya, auto na pala. Okay? So, punta natin ang switch. May dalawang VLAN 22 dyan. Alright? Ito mo, dalawa yung tag. So, ang gawin na lang natin, i-delete natin itong isa. Alright, yan. Automatic na siya. Okay, automatic siyang magkakaroon dito. Alright. So, ngayon, nakatag na siya. Okay. So, may VLAN config na tayo. Pwede mo nang ilagay sa Vendo. Pero wait.
yung wifi natin. Hindi po natin na i-bind sa VLAN 22. Alright, so punta tayo ng wifi settings, basic settings. Or kung gusto nyo gamitin ay ang guest network for your VLAN, nagawa ko na lang dito, guest network. Okay? So, dito tayo sa basic settings na lang. Itong ating 2.4G, baguhin ang SSID, gawing piso wifi, sabihin na lang natin. Piso wifi, okay. Encryption, binding interface, lagay natin yung ginawa natin, LAN 22. Ayan, VLAN 22. So, click natin yan para dyan ang binding interface ni 2.4G. Ganun din sa ating 5G. 5G, okay. So, sa 5G, okay, baguhin natin to. Piso wifi din. Wala na kayo kung anong SSID lagay ninyo. So, bridge binding interface, LAN 22 pa rin. So, okay na. Then, submit lang natin. Updating ulit siya. Ganun lang kadali dito mag-VLAN. Okay. Now, operation successful na. So, okay na siya. Or pwede nyo namang ang gawin dito, punta ko ng advance. Pwede mo na mag-band steering dito, enable band steering para magsama na lang yung 2.4G at ang ating 5G. Ayan, pwede gusto mo band steering para isang SSID lang siya. Pero babaguhin mo din sa basic settings yung kanyang SSID. Dapat same na lang. Okay, same. Tapos i-band steering na sa advance. Okay. Yan, may band steering siya. Alright. And then, done. You have now configure GoCloud firmware to VLAN. Okay. Marami pa to eh. US, pwede ko multi-1. Dual 1, triple 1, 4 1. Depende kung ilan yung port. Dalawa lang port nito. Okay. Na LAN port. Okay. Yan. AP, manage, function, switch. So, pwede kang maging function as switch lang siya. PPOE. Marami siya. Features. Okay. Meron din tayo rito authentication. Kung gusto mong gumawa ng tawag nito, hotspot. Meron din dito. Certification, auth policy. Yan. Account manage. Anong account mo. Radio settings. Yan. Hindi ko alam kung paano nang gumawa ng hotspot dito. Yan. So, ayan na. We are now in a GoCloud firmware overview. Yan. Overview natin. Kapit sa 1. Dito ang ating VLAN 22 AP na ito. Okay? So, ayan na. Ano na tayo? So, yun lang guys. Done. Yan na, GoCloud para sa ating AirPod. Okay, buhay kayo. Bye-bye.